Nagsisimula ang kwento sa isang grupo ng adventurer na nakikipaglaban sa isang nakamamatay na S-rank forest dragon. Humihinga ito ng apoy na sumisira sa paligid kaya napilitan ng mga adventurer na tumakas sa ibang lugar. Sa isang bukid, nakilala natin si Al Lane, isang batang magsasaka. Inaalagaan niya ang kanyang mga tanim at natuwa sa paglago ng mga ito. Nag-ani siya ng ilan sa kanyang mga pananim at naghahanda ng pumunta sa pamilihan. Biglang may lumabas na alert sa kanyang status window, lahat ng kanyang farming skills ay na-max out na. Level 10 na lahat. Sumama sa kanya ang kaibigan niyang mangingisdang si Testa na namangha sa tagumpay ni Al. Medyo naiinggit pa si Testa dahil siya ang mangingisda ngunit ang fishing skill niya ay level 10 na, samantalang si Al, na magsasaka lang, ay na-max out na rin ang lahat ng farming skills. Biglang nagpakita kay Al ang isang espesyal na opsyon na i-integrate at i-evolve ang kanyang skills. Tinanggap niya ito at nakuha ang titulong Nature Lover. Medyo nalito si Al sa kahulugan nito. Pero nakita ni Testa na bigla na lang siyang may 65,000 status points, 73,000 attack at 45,000 defense. Lahat sila ay nagulat pero naalala ni Al na kailangan niyang pumunta sa pamilihan. Patungo sa Royal Capital si Al upang ibenta ang kanyang mga pananim. Sa daan, nakita niya ang dragon na umaatake sa mga adventurer. Wala silang laban at tumawag ng tulong kay Altes. Nagdesisyon si Al na tumulong. Humadya siya ng carrot para ma-distract ang dragon at tumama ang carrot. Sa isang hampas lang, sumabog ang dragon. Lahat ng adventurer ay nagulat at nalito sa nangyari at si Al mismo ay namangha sa kanyang bagong lakas. Dali-dali siyang nagpapatuloy sa kanyang lakad at ang tanging naiwan sa mga adventurer ay ang bakas ng kanyang pagdaan. Nakarating si Al sa Royal Capital, Majes, pero sa harap ng gate may batang babae na dinudukot. Biglang sumugod ang isang nakapaloob na lalaki pero tumalon si Al at nailigtas ang babae. Inatake siya ng lalaki gamit ang kutsilyo ngunit madaling na-disarm at natalo ni Al ito. Naaresto ang lalaki at nagpasalamat ang babae sa kanyang pagliligtas. Narinig nila ang kampana kaya dali-dali nang umalis si Al, hindi gusto na malate. Tinatanong siya ng babae tungkol sa pangalan niya pero mabilis siyang umalis. Nakarating sa pamilihan si Al at naihatid ang kanyang mga pananim. Ngunit bago siya makaalis sa lungsod, hinarang siya ng mga gwardya. Inisip ni Al na baka may problema siya, pero bigla lumitaw ang babaeng nailigtas niya at ipinakilala ang sarili bilang Fales, prinsesa ng Kabisera. Kinabahan si Al sa pag-uusap sa prinsesa, pero sinabi ni Fales na huwag siyang mag-alala at tratuhin lang siya ng casual. Tinanong siya ni Fales kung handa ba siyang maglingkod sa royal family. Sa isip, sinagot ni Al na hell no, pero sa salita, maingat siyang nag-decline, sinasabing hindi niya kaya ang responsibilidad. Sinubukan niyang umalis, ngunit hinuli siya ni Fales. Sinabi nito na babayaran siya ng maayos, ngunit sinabi ni Al na interesado lang siya sa pagiging magsasaka. Dahil dito, inalok siya ni Fales ng malaking bukid malapit sa Kabisera, mahigit 33,000 square meters. Tinanong ni Al kung bakit handa siyang gawin iyon para lang kunin siya. Pinaliwanag ni Fales na ito ay dahil napakadaling natalo ni Al ang nakapaloob na lalaki na may lakas na 500. Tinanong ni Al kung ano ang average na lakas. At sinabi ni Fales, ang karaniwang tao ay may lakas na 50, ang adventurer ay nasa 130, ang knight hanggang 600, at ang legendary hero ay 1,000. Humiling si Fales na ipakita ni Al ang kanyang status, pero alam ni Al na hindi niya pwedeng ipakita. Bumalik ang mga adventurer at nagulat na napabagsak ang forest dragon. Hindi alam ng mga tao kung sino ang gumawa nito, ang tanging alam lang nila ay may nakitang karwahe. Nang marinig ang ulat, nagduda si Fales na maaaring si Al ang gumawa nito, pero habang abala ang lahat, mabilis na nakatakas si Al. Sa kabila nito, determinado pa rin si Fales na kunin siya. Biglang may guard na lumapit kay Fales at nagsabing tinatawag siya pabalik sa palasyo. May ulat na may malaking hukbo ng mga halimaw na papalapit sa kabisera, iba't ibang klase ng halimaw, mula sa orcs, dragons, hanggang golems. Galing sila sa Hell Zone na ikinagulat ng hari dahil ang pinuno ng Hell Zone. Ang Demon King ay napatay na ng bayani at mayroong peace pact sa mga demonyo. Nakilala natin si Officer Cecil. Sinasabi niya na hindi lahat ng demonyo ay masaya sa peace pact, lalo na ang unang general ng Demon King na si Romeo Vanded. Pinaghihinalaan niyang nalaman nila na namatay ang bayani at naghahanap ng paghihiganti sa pagkamatay ng Demon King. Pinayuhan niya ang hari na lisanin ng kabisera para sa kanyang kaligtasan. Ayaw ng hari na iwanan ng kanyang mga tao, pero lahat ng kanyang sundalo ay nakikiusap na mag-survive siya. Sa wakas, nakabalik si Al sa kanyang bahay, ngunit aksidente niyang naduraj ang pinto dahil sa kanyang bagong lakas. Pagod na siya sa kanyang araw nang biglang kumatok si Testa sa kanyang pintuan.
Sinabi ni Testa na kailangan nilang lumikas dahil may malapit na hukbo ng mga halimaw. Biglang naalala ni Al ang kanyang mga pananim at dali-daling tumakbo sa kanyang bukid. Laking ginhawa niya nang makita na ligtas ang mga tanim. Dumaan ang hukbo ng halimaw at napagtanto ni Al na papunta sila mismo sa kabisera. Ayaw niyang makialam dahil isa lang siyang magsasaka, pero naisip niya na kung mahuhulog ang kabisera, wala na siyang lugar na may benta ang kanyang pananim. Samantala, nakatakas na ang hari at prinsesa mula sa kabisera, pero nauwi sila sa dead end. Biglang inatake ang hari ng isang malakas na energy blast. Nag-transform si Cecil at ipinakita na siya pala ang demonyong general na si Romeo. Sa katotohanan, niloko niya sila mula pa sa simula. Ipinahayag niya ang plano niyang kunwaring hari gamit ang transformation magic at pamunuan ang kaharian ng hindi nalalaman ng mga tao, ngunit una niyang kailangang patayin ang hari. Inatake niya sila gamit ang kanyang madilim na magic pero gumawa ang hari ng barrier. Unti-unting nasa Syra ang mga barrier habang nagpupunyagi ang hari na panatilihin ito. Tumulong si Phalles upang palakasin ang barrier, ngunit naglabas si Romeo ng pangalawang atake. Nasira ang lahat ng barrier at hindi na kayang panatilihin ng hari ang proteksyon. Hindi rin kayang ipagtanggol ni Phalles ang atake at tuluyang nawasak ang natitirang barrier. Pupunta si Romeo upang tapusin sila gamit ang kanyang Over Darkness skill, ngunit biglang dumating si Al at pinigilan ang atake. Ginamit niya ang kanyang plowing skill at winasak ang lupa na nagulo ang hukbo ng mga halimaw. Nagtaka si Romeo kung sino siya, pero sinabi ni Al na isa lang siyang ordinaryong magsasaka. Tumalon si Romeo sa likod niya, ngunit nahuli ni Al ang kanyang espada at itinapon siya palayo. Namangha si Romeo at nagdesisyon na ilabas ang lahat ng kanyang lakas. Inabsorba niya ang kapangyarihan ng mga kalapit na halimaw at nag-transform sa kanyang tunay na anyo. Nang tiningnan ni Phalles ang kanyang status, nakita niyang level 78 si Romeo na may lakas na higit 5,000. Sinabi niya kay Al na tumakas. Naglabas si Romeo ng buong lakas at sumugod kay Al, ngunit nakipagsabayan si Al gamit ang kanyang sariling suntok. Natalo si Romeo, at nagulat ang lahat ng halimaw, isa lang na suntok ni Al ang kailangan upang matakot sila at mabilis na tumakas. Bumalik sila sa palasyo at pinasalamatan siya ng hari sa pagpatay kay Romeo at pagligtas sa kanilang buhay. Ngunit sinabi lamang ni Al na ginawa niya ito dahil gusto niyang protektahan ang kanyang mga pananim. Hiniling ng hari kay Al na maglingkod sa kaharian, ngunit tumanggi si Al at sinabi na gusto niya lamang maging magsasaka. Inalok siya ng hari ng posisyon bilang commander o kahit anong titulo na nais niya, ngunit nanatiling determinado si Al na maging magsasaka lamang. Bilang gantimpala, nagpa siya si Phalles na ibigay sa kanya ang bukid na 33,000 square meters malapit sa kaharian, ngunit may kondisyon, kailangan niyang magparehistro bilang adventurer upang paminsan-minsan ay makatulong sa kaharian. Pumayag si Al sa kasunduang ito. Ngunit nang puntahan niya ang bukid, nakita niyang isang ganap na wasteland ito. Napagtanto niyang naloko siya ni Phalles. Kinabukasan, nag-explore si Al sa kabisera kasama si Phalles at namangha siya sa iba't ibang pagkain. Tinanong niya si Phalles kung paano ito makakalakad sa kabisera nang walang nakakaalam. Ipinaliwanag ni Phalles na may maid siyang nagsisilbing kapalit sa palasyo at gumagamit siya ng isang magical hairpin na pumipigil sa mga tao na makilala siya. Dinala ni Phalles si Al sa Adventurers Guild at agad silang sinalubong ng Guildmaster na nakarinig na ng mga balita tungkol sa lakas ni Al. Dinala siya ng Guildmaster sa reception desk kung saan nakilala nila ang sekretarya na si Helen. Biglang kumilo ang tiyan ni Al, kaya binigyan muna siya ng pagkain. Niluto ni Helen ang isang masarap na pie para sa kanya bago ipagpatuloy ang interview. Tinanong siya ni Helen kung bakit gusto niyang maging adventurer. Ipinaliwanag ni Al na nagparehistro lang siya dahil sa kasunduan kay Phalles. Biglang lumitaw ang mga adventurer mula sa nakaraang araw, nagpasalamat kay Al sa pagpatay sa S-rank dragon. Namangha ang lahat sa guild at naiinis si Al sa atensyon. Ipinakilala ng mga adventurer ang kanilang mga sarili. Sina Jake, Luke, at Lamia. Binigyan siya ng swerte at sinabi na sana makapagsama sila sa future hunts, na ikinaiisip ni Al ay baka malayo siya sa kanyang buhay sa bukid. Nabanggit ni Al kay Helen na gusto niyang subukan ng isang quest. Ipinaliwanag ni Helen na ang mga adventurer ay nirerango mula F-rank hanggang double S-rank at bilang bagong adventurer, maaari lamang siyang magsimula sa madaling quest. Iminungkahi niya na magsimula sa quest na mag-collect ng 10 herbs mula sa Grim Forest. Sinabi rin ni Helen na kailangan niya ng equipment dahil baka may halimaw sa lugar. Ngunit sinabi ni Al na masyado siyang mahirap para bumili. Dahil dito, ibinigay ni Helen ang kanyang lumang cloak na may magical defenses. Nag-aatubili si Al na tanggapin ito, ngunit iginiit ni Helen at tinulungan siyang isuot ito. Namangha si Helen sa hitsura niya sa cloak na naaalala siya ng isang taong kilala niya.
Binigyan siya ni Helen ng swerte, ngunit naiisip ni Al ang kanyang buhay sa bukid. Pumunta si Al sa forest at nagsimulang kolektahin ang mga herbs. Habang nag-iikot, nakakita siya ng kakaibang black scale. Nagtaka siya kung anong halimaw ang nag-iwan nito. Biglang lumapit sa kanya ang isang babaeng orc na umatake na gusto siyang makipagparami. Ngunit dumating si Jake at iniligtas siya. Natalo ang orc at nagpasalamat si Al sa tulong. Tinanong niya kung may alam sila tungkol sa black scale. Narinig ni Jake ang mga balita tungkol sa Black Dragon, ngunit hindi siya naniniwala dahil ang mga Black Dragons ay naninirahan sa mataas na kabundukan. Hindi sa mga gubat. Iminungkahi ni Lamia na pwede niyang ibenta ang Black Scale sa magandang halaga. Biglang naramdaman nila ang isang malakas na aura na nagpakipot sa kanila. Natigilan sila sa takot nang lumitaw ang isang Black Dragon. Balot ng dilim ang dragon at naglakad lamang ito sa kanilang harapan. Natakot si Al, nakakakita si Al ng isang sulyap sa status ng dragon at nagulat sa napakalakas nitong stats. Habang iyon, may batang babae na tumatakbo ngunit nahuli at nagising si Helen mula sa kanyang bangungot. Kinabukasan, napansin ng ina ni Helen na hindi siya mukhang maayos. Sinabi ni Helen na nakararanas siya ng memory loss, hindi matandaan kung ano ang ginawa niya pagkatapos ng trabaho kahapon. Payo ng kanyang ina na baka sobra siyang nag-overwork at kailangan niyang magpahinga. Bumalik si Al sa guild at may dalang urgent report. Nakipagkita sila sa guildmaster upang iulat ang kanilang encounter sa Black Dragon. Ayon sa kanyang obserbasyon, may lakas itong higit 230,000 at batay sa itsura nito, pinaghihinalaan nilang ito ang Evil Dragon Ouroboros. Lahat ay nagulat sa balita, lalo si Helen. Ipinakita ni Al ang scale na nahanap niya at labis na natakot si Helen. Naalala niya ang kanyang kapatid na tumakas at pinatay ng dragon. Sobrang bigat sa kanya ang alaala at siya ay napa-faint. Nag-alala si Al, ngunit sinabihan siya ng ina ni Helen na magiging maayos siya. Nakilala ng ina si Al sa kanyang cloak at ipinaliwanag na siya pala ang foster mother ni Helen. 15 taon na ang nakalipas, nakita niya si Helen sa tabi ng lawa na may suot na cloak. Naalala niya ang pangalan ni Helen ngunit nawala ng ibang alaala. Pinaghihinalaan niyang may koneksyon si Helen kay Ouroboros. Nang marinig ito, determinado si Al na tumulong. Pumunta siya sa library upang maghanap ng impormasyon ngunit wala siyang nakitang clue. Nagdesisyon siyang tingnan ang mga ulat mula 15 taon na ang nakalipas noong unang nakita si Helen. Ngunit sinabi ng librarian na restricted ang mga ulat at hindi pa sapat ang ranggo ni Al upang ma-access ito. Humingi siya ng pahintulot ngunit tinanggihan siya. Biglang lumitaw si Fales na nagulat ang librarian. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang prinsesa upang matulungan si Al na ma-access ang records. Pumunta sila sa restricted area at sinuri ang damaged records ng village kung saan nakita si Helen. Nalaman ni Al na 15 taon na ang nakalipas, ang Anora Village ay ganap na nawasak at may mga black scales na natagpuan doon. Ngunit tinakpan ng insidente dahil inaakalang patay na ang Evil Dragon. Kung nabuhay itong muli, nangangahulugan ito na nasa panganib ang buong mundo. Kinabukasan, pumunta sina Al at Fales sa Anora Village upang suriin ito. Natagpuan nila ito sa isang ganap na nasirang estado. Habang nag-e-explore, nakarinig si Al ng isang tinig. Sinundan niya ito at dumating sila sa isang libingan. Lumitaw ang isang batang lalaki na may suot na parehong cloak. Naguluhan si Fales dahil hindi niya makita o marinig ang batang lalaki. Napagtanto ni Al na ito ay isang ghost. Ipinakilala ng batang lalaki ang sarili bilang Lay. Masaya siyang makakita ng taong makakakita sa kanya at napansin na suot ni Al ang parehong cloak. Ipinaliwanag ni Al na nakuha niya ito kay Helen. At natuwa si Lay na alam niyang suot din niya ito, ibinubunyag na siya pala ay kapatid ni Helen. Sinabi ni Lay na ang cloak ay regalo mula sa kanilang ama at may magical enchantment. Ipinasa ni Al ang cloak kay Fales na ikinapanik at nag-blush dahil sa lapit kay Helen. Dahil dito, nakita ni Fales si Lay at nagulat sa kanyang ghostly appearance. Ipinagpatuloy ni Lay ang paliwanag, si Helen lamang ang nakaligtas sa village at nasa panganib siya. Nagkaroon ng flashback sa nangyari 15 taon na ang nakalipas. Tumawag si Helen kay Lay para sa tanghalian habang siya ay nagte-training gamit ang espada, ngunit nadapa at nahulog siya. Nag-alala si Helen, ngunit sinabi ni Lay na gusto niyang maging isang mandirigma. Biglang dumilim ang kalangitan at bumuhos ang apoy mula sa itaas. Dali-daling bumalik sila sa village, ngunit nakita nilang nasusunog at wasak na ito. Dumapo ang Black Dragon, naglabas ng nakakatakot na roar. Isang batang lalaki ang humarap sa dragon at naghagis ng bato sa kanya. Nakakapagsalita ang dragon at nagulat na may taong matapang na tumindig sa kanya. Pinapalakas ng dragon ang sarili sa pamamagitan ng kanilang takot at winawasak ang sinumang may pag-asa. Binuo nito ang madilim na enerhiya sa kanyang bibig habang natatakot ang bata.
Pinanood ni na Helen at Lay mula sa malayo ngunit alam nilang wala silang magagawa. Napagpasyahan nilang tumakas. Habang tumatakbo sila, lumipad ang dragon sa itaas at nakita sila. Mabilis silang tumakbo, ngunit hinabol sila ng dragon na humihinga ng apoy. Nang napagod si Helen, nadapa siya. Sinabi niya kay Al na magpatuloy na lang siya, ngunit dumapo ang dragon sa likod niya. Naghahanda itong lunukin ang kanyang kaluluwa, ngunit tinamaan ito sa mata nang ihagis ni Lay ang kanyang espada. Sinabihan niya si Helen na tumakbo, ngunit bumagsak ang espada at agad na gumaling ang mata ng dragon. Tumulo ng atensyon ng dragon kay Lay at inutusang kainin siya muna. Sumugod ito at tinusok si Lay gamit ang mga ngipin nito. Dali-daling tumakbo si Helen sa kanyang kapatid. Nagagalak ang dragon sa kanyang pagdurusa na nagpapalakas sa kanya. Nagpasya ang dragon na buhayin si Helen, ngunit nagbanta na babalikan niya ito makalipas ang 15 taon upang muling wasakin ang kanyang tahanan na nagdulot ng mas malaking emosyonal na pinsala. Pinakain nito ang kanyang kaluluwa. Nangako si Lay na poprotektahan si Helen kahit sa kamatayan. At narinig ito ng dragon, kaya inangkin nitong atali ang kaluluwa ni Lay sa lugar upang masaksihan ang malungkot na kapalaran ni Helen. Pagkatapos, nawala ang dragon at unti-unting naglaho si Lay. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Lay na laging may isang nakaligtas ang dragon upang ikwento ang pangyayari at lumikha ng mas maraming takot. Kapag nagising muli, huhulihin nito ang taong iyon at uulitin ang cycle. Hiningi ni Lay kay Al na iparating ang mensahe sa kanyang kapatid. Mabilis na umalis si Al, bitbit si Falles habang tumatakbo. Nagmamadali sila dahil ngayon ay eksaktong 15 taon matapos ang nakaraang pag-atake ng dragon. Naiyak si Falles dahil para siyang pinapasan at nagtanong kung pwede ba siyang buhatin sa mga bisig. Sinabi ni Al na ito ang pinakamabilis na paraan para tumakbo na natutunan niya bilang magsasaka. Nakabalik sila sa lungsod at sa kabutihang palad, hindi pa lumilitaw ang dragon. Tinawag ni Falles si Al na monster sa paraan ng pagtrato sa kanya, ngunit namangha rin siya sa kanyang matinding stamina. Naghiwalay sila, si Al ay nagpunta hanapin si Alan, at si Falles ay naghanda ng guards. Pumunta ang ina ni Helen upang tingnan siya ngunit natagpuan na siya ay nawawala sa kanyang kwarto. Nag-iisa si Helen sa gubat at biglang lumitaw muli ang Black Dragon sa harap niya. Binati siya nito matapos ang 15 taon. Unti-unti, naaalala ni Helen ang kanyang nakalimutang mga alaala. Naaalala niya na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang kapatid. Paalala ng dragon kay Helen kung paano sana nakaligtas ang kanyang kapatid kung hindi dahil sa kanya. Sinabi ng dragon kay Helen na dahil sa kanya, mamamatay ang lahat ng tao sa lungsod. Nakiusap si Helen na huwag at inalok pa ang kanyang sariling buhay. Ngunit walang balak ang dragon na pabayaan ng sinuman na mabuhay. Nawala ang pag-asa ni Helen at naghanda na siyang kitilin ang sarili, ngunit nakarating si Al sa tamang oras at pinigilan siya. Nakarating sa kanyang sarili si Helen, ngunit inatake muli ng dragon si Al na tinaboy siya. Nakaligtas si Al dahil sa proteksyon ng kanyang cloak. Nagulat ang dragon na nakaligtas ang isang tao sa kanyang atake, ngunit sinabi ni Al na hindi siya basta tao, isa siyang magsasaka. Sinabi ni Helen kay Al na tumakas, ngunit sumugod siya sa dragon at sinuntok ito sa mukha. Sinabi ni Al kay Helen na huwag mag-alala at nagulat ang dragon na isang tao ang nakasakit sa kanya. Nais ng dragon na patalunin si Helen sa despair at nagsimula ang laban. Sumugod ang dragon gamit ang kanyang claw at nahirapan si Al na depensahan ang sarili. Nakalan siya ng isa pang suntok, ngunit naglabas ang dragon ng nakapipinsalang apoy na tinaboy si Al. Sinabi ni Helen na lisanin na lang siya, ayaw niyang may mas mapatay pa dahil sa kanya. Ngunit sinabi ni Al na hindi ito kasalanan niya. Ipinaliwanag niya kung paano niya nakilala ang kapatid ni Helen at sinabi sa kanya na hindi siya sinisisi ng kapatid niya sa kamatayan nito. Ipinagmalaki ng kapatid niya ang proteksyon kay Helen at gusto niyang mabuhay siya ng masaya para sa kanilang dalawa. Binigyan ni Al si Helen ng pag-asa. At unti-unting humina ang kapangyarihan ng dragon. Nagbanta ang dragon kay Al at sumugod sa kanila, ngunit napagtagumpayan ni Al ang mahina ng dragon at natalo ito sa isang suntok. Nakapagpahinga si Al ng kaunti, ngunit sa sandaling natapos ang dragon, biglang sinaksak siya ni Helen. Nagulat si Al at sinubukan kunin ang isang potion, ngunit nahirapan at nahulog ito. Mulit na inatake siya ni Helen at muntik na siya'y tamaan. Sinubukan ni Al alamin ang nangyayari, ngunit sumugod si Helen upang tapusin siya. Biglang dumaan ang isang pakpak at lumitaw ang Holy Dragon Mirage. Ipinakita nito na si Helen ay pinanghaharian ng Evil Dragon. Ginamo ng Holy Dragon si Al at ipinahiram ang kanyang kapangyarihan, ngunit nahirapan ito at bumagsak. Sinabi nito kay Al na ibinigay niya ang kapangyarihan upang purify ang Black Dragon at iligtas si Helen.
Natawa ang Evil Dragon, iniisip na hindi gugustuhin ni Al na saktan ang katawan ni Helen, ngunit agad siyang sinuntok ni Al. Nagulat ang dragon, at nakita ni Al sa mga mata ni Helen na gusto nitong mapigilan siya. Unti-unti, nakabalik sa sarili si Helen. Ngunit nang tinulungan ni Al siya, hinawakan siya ni Helen at biglang sumabog ang kaluluwa ng Evil Dragon at sumugod kay Al upang sakupin siya. Ipinahayag nito ang tagumpay, ngunit may problema, sa puso ni Al, wala siyang ibang laman kundi pagsasaka. Nagulat ang dragon na wala siyang pwedeng masira, at siya ay tinanggihan mula sa katawan ni Al. Muling bumangon ang Holy Dragon at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang purify ang kaluluwa ng Evil Dragon. Nabiyak ang kaluluwa ng dragon, at nagpasalamat ang Holy Dragon kay Al. Pumailan lang ang sinag ng liwanag, naiwan sina Al at Helen na walang malay. Nang magising si Al, natagpuan niya ang sarili sa guild. Niyakap siya ni Fales, masaya na siya ay ligtas. Tinanong ni Al kung ano ang nangyari sa mga dragon. At sinabi ni Helen na na-purify si Ouroboros, at nawala rin ang Holy Dragon. Tinanong ni Al kung maayos na si Helen matapos ang pagkakapasis, at sinabi niya na ayos na siya at nagkaroon na rin ng kakayahang baguhin ang kanyang mga braso at binti sa Dragon Claws. Nagulat si Al, iniisip na baka kontrolado pa rin siya, ngunit ipinakita ni Helen na malaya niyang nakokontrol ang kapangyarihan. Plano ni Helen na gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan para sa kabutihan at iligtas ang mga tao sa hinaharap. Bigla niyang tinanong si Fales tungkol sa relasyon nito kay Al, hindi niya nakikilala si Fales bilang prinsesa dahil sa magical hairpin nito. Medyo nag-alala si Al, ngunit sinabi ni Fales na sila ay childhood friends. Biglang pumasok ang guildmaster kasama sina Jake at ang kanyang mga kaibigan. Masaya sila na maayos si Helen at namangha na natalo ni Al ang Evil Dragon. Nagtaka sila kung paano papapremyuhan ng palasyo si Al, at ipinangako ni Fales na magkakaroon ng malaking gantimpala, halos mapahiya siya sa pagkakabunyag ng kanyang pagkatao. Nagdaos sila ng party upang ipagdiwang ang tagumpay ni Al. Tinukso siya ni Locke dahil hindi siya uminom kasama nila, ngunit nabasa ni Fales ang isip ni Al, iniisip lang niya ang pag-aani ng kanyang patatas kinabukasan, at sinabihan siyang mag-relax. Ipinakita ni Helen ang kanyang bagong kapangyarihan sa lahat at masayang nag-enjoy ang gabi. Kinabukasan, tumulong si Tessa kay Al sa pag-aani. Namangha siya na kaya ni Al pamahalaan ang dalawang magkahiwalay na bukid. Biglang dumating si Rick, ang mailman, dala ang isang sulat para kay Al mula sa kanyang ama, na nagsasabing matagal na silang hindi nagkikita at dapat niya silang bisitahin. Nag-alinlangan si Al dahil abala siya sa napakaraming quests mula sa guild. Habang naglalakad sa kabisera, napansin ni Al ang isang stall ng kamatis. Namangha siya sa hugis at kulay nito, at nang matikman niya, nagulat siya sa sarap. Tinanong niya kung sino ang nag-produce nito at nalaman niyang ito ay mula sa bukid sa isang bayan na tinatawag na Lalucas. Sinabi ng tindera na ang lihim nila ay isang espesyal na fertilizer. Dali-daling tumakbo si Al patungo sa guild. Sinabi niya kay Helen na kailangan niyang magpahinga sa guild, na ikinapanik ni Helen. Ipinaliwanag niya na pupunta siya sa Lalucas upang bisitahin ang kanyang pamilya at tingnan ang mga kamatis. Tinanong niya kung pwede bang sakupin ng ibang adventurers ang kanyang quests. At sinabi ni Helen na kaya niya itong gawin. Ipinakita nito na siya rin ay naging adventurer dahil sa kanyang kapangyarihan. Sa labas ng guild, nakasalubong niya si Fales. Gusto nitong sumama sa quest, ngunit ipinaliwanag ni Al ang kanyang plano na bisitahin ang kanyang mga magulang. Natuwa si Fales at nagpa siya na sumama, gusto niyang makilala at pasalamatan ang mga magulang ni Al. Hindi niya mapigilan si Al, kaya dali-daling tumakbo si Al. Habang naglalakad sa gubat, excited si Al sa iniisip ng mga kamatis. Biglang lumitaw ang isang orc, ngunit mukhang friendly. Naalala ni Al na pala kaibigan ng mga male orc sa mga lalaki, ngunit nalaman niyang may ibang intensyon ang orc. Tumakbo si Al ngunit nahuli siya, at sinubukan ng orc ang gawin sa kanya ang nais nito. Natalo ang orc. At nakilala ni Al ang isang batang babae na may asul na buhok. Traumatized si Al mula sa encounter, at ipinaliwanag niya na ito na ang pangalawang beses na inatake siya ng isang orc. Sinabi ng babae na delikado ang gubat, ngunit sinabi ni Al na siya rin ay isang adventurer. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Rory, at nalaman nilang pareho silang patungo sa Lalucas. Nagdesisyon silang maglakbay ng magkasama. Nag-alinlangan si Al kung okay ba para kay Rory na makasama siya, lalo na't kailangan nilang magpalipas ng gabi sa gubat. Nagbiro si Rory na pwede niyang putulin ang ulo ni Al kung may susubukan siya, ngunit sinabing hindi siya nag-aalala dahil hindi siya cute. Sinabi ni Al na cute siya, at natuwa si Rory. Habang naglalakbay, bigla nilang naramdaman ang panganib, ngunit si Rick lang pala ang dumating dala ang isa pang sulat para kay Al. Ipinakita ni Al kay Rory na marami na siyang natatanggap na sulat mula sa kanyang pamilya.
Kaya pala pupunta si Al sa La Lucas upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Ngunit sa totoo lang, hinahanap niya ang special fertilizer. Habang naglalakad, nagrant siya tungkol sa mga kamatis at nagkaroon si Rory ng sakit ng ulo. Tinanong ni Al si Rory tungkol sa kanyang pamilya, nag-aalala kung baka sila'y mag-alala na siya'y isang adventurer na nag-iisa. Sinabi ni Rory na wala silang mag-aalala sa kanya. Pagkatapos, binago niya ang usapan at nagpa siya silang mag-set up ng kampo. Hilabas ni Rory ang tent mula sa kanyang bag at namangha si Al kung paano siya nakapaglagay ng ganitong kalaking bagay sa isang maliit na bag. Gusto ni Al malaman pa ang tungkol sa bag at sinabi ni Rory na ito ay heirloom na iniwan ng kanyang ninuno. Nagtaka si Al kung sino ang kanyang ninuno ngunit biglang kumilo ang tiyan niya kaya huminto sila upang magluto. Namangha si Al sa kakayahan ni Rory sa pagluluto at pinuri ang paggamit niya ng mga sangkap. Tinanong niya si Rory kung bakit siya patungo sa La Lucas. Ibinunyag nito na pupunta siya para sa training. Nakakarinig siya ng mga balita tungkol sa mga demonyo kaya nais niyang imbestigahan. Nagtaka si Al kung bakit ginagawa niya ang ganitong delikadong bagay at sinabi ni Rory na siya pala ay descendant ng great hero na pumatay sa Demon King. Namangha si Al, ngunit nag-aalala pa rin siya dahil siya ay isang babae na nag-iisa. Namangha si Rory na may nag-aalala para sa kanya at nagpasalamat siya kay Al sa pag-aalaga. Nagdesisyon silang magpahinga at pinili ni Al na matulog sa labas sa lupa. Sinabi ni Rory na pwede siyang matulog sa loob ng tent dahil nagtitiwala siya, ngunit inisip ni Al na hindi ito tama. Nang banggitin ni Rory na baka may higit pang mga orc sa paligid, mabilis na nagbago ng isip si Al. Nabigla si Al na may dalawang set ng bedsheet si Rory. Sinabi nito na pangarap niya na may makakausap hanggang sa makatulog siya. Nagdesisyon si Al na tulungan siyang tuparin ang pangarap, ngunit agad na nakatulog si Rory. Sa kanyang pagtulog, inatake siya ni Rory at nagkaroon ng magulo at nakakalitong panaginip si Al. Kinabukasan, nakarating sila sa La Lucas. Nagtaka si Rory kung paano nasugatan si Al at pinagsabihan niya itong itago ang kanyang pinsala. Pumasok sila sa bayan at nagpaalam sa isa't isa, ngunit sinabi ni Rory na nag-enjoy siya sa paglalakbay kasama si Al at nais niyang sumama muli sa kanya. Sinabi ni Al na pwede siyang maging escort niya kapag bumalik siya sa capital at masayang pumayag si Rory. Ipinakita niya kay Al ang mapa at sinabi na hanapin siya kapag handa na siyang bumalik. Nagtanong si Rory tungkol sa mga demonyo, ngunit wala nang nakarinig ng anuman. Biglang may narinig siyang sigaw, isang babae ang nagsabing inabduct ng isang demonyo ang kanyang kapatid. Sinabi ng babae na dinala ang kanyang kapatid sa Phantom's Forest kaya dali-daling tumakbo si Rory upang hanapin ito. May isang lalaki ring nagmamasid mula sa malayo. Samantala, pumunta si Al upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Nang tuklugin niya ang kampana, biglang bumukas ang pinto at tinabog siya ng kanyang ina. Labis siyang natuwa na makita siya at hinay-lahila sa yakap, halos makahinga si Al. Lumitaw ang kanyang ama at sinuntok si Al sa mukha, iniisip na may ginagawa siya sa kanyang asawa. Ngunit na-realize na siya pala ang anak nila. Nagalit ang kanyang ina at dinala siya pabalik sa bahay upang parusahan. Nag-dinner sila at pinakain ni Al ng masarap na pagkain ng kanyang ina habang pinaparusahan pa rin siya ng kanyang ama. Inihambing niya ang pagkain sa pagluluto ni Rory at biglang naging interesado ang kanyang ina kung girlfriend ba niya ang babae. Sinabi ng kanyang ama na dapat siyang magpakasal at magkaanak. Ngunit pinutol ng asawa ng ama ni Al ang kanyang sinabi. Sinasabi na masyado pang bata si Al para sa ganoong bagay. Ipinaliwanag ni Al na si Rory ay isang taong kakakilala lang niya at humingi ng paumanhin ang kanyang ina sa biglaang paghuhusga. Pagkatapos, tinanong siya ng kanyang ama tungkol sa kanyang negosyo. Sinabi ni Al na narito siya para sa fertilizer. Ipinakita ng ama niya sa mapa kung saan niya ito mahahanap, ngunit tinanong siya tungkol sa isang markadong lokasyon. Ipinaliwanag ni Al na ito ang hotel kung saan natutulog si Rory, ngunit hindi naaalala ng kanyang ama na may hotel sa lugar na iyon. Tinanong din ni Al ang kanyang ama tungkol sa mga demonyo, ngunit wala siyang narinig tungkol dito. Sinabi ng kanyang ama na oras na para matulog, ngunit dali-daling kinuha ni Al ang kama ng kanyang ama, sinasabi na hindi siya makakabalik sa sariling kwarto dahil naghihintay ang kanyang ina. Kinabukasan, kinuha ni Al ang fertilizer at nagdesisyon na bisitahin si Rory. Biglang narinig niya ang mga sigaw at tumakbo papunta sa karamihan ng tao. Sinabi ng isang lalaki na inatake siya ng isang demonyo, ngunit nakatakas dahil sa isang batang babae na may asul na buhok. Tinanong ni Al ang lokasyon at dali-daling tumakbo upang hanapin si Rory. Muling bumangon ang lalaki at sa isang snap ng daliri, lumitaw na ilusyon lamang ang karamihan ng tao at hotel. Tumakbo si Al sa gubat upang hanapin si Rory. Ngunit nakita niya ang batang babae na nakilala ni Rory na inatake ng demonyo. Madaling nilupig ni Al ang demonyo.
Habang nagpapasalamat ang babae, bigla rin itong naging demonyo at umatake kay Al, ngunit biglang lumitaw si Rory at iniligtas siya. Ipinaliwanag ni Rory na puno ng ganitong mga demonyo ang gubat. Doon lumitaw ang lalaki mula sa una, ipinakilala ang sarili bilang Loki at ipinahayag na siya ay isang demonyo. Natuwa siya kung paano napaniwala si Rory ng madali at tinawag siyang hindi karapat-dapat na maging hero. Nagulat si Rory kung bakit si Al ang na-involved samantalang siya ang target. Sinabi ni Loki na mas mahalaga si Al kaysa sa kanya dahil nagawa nitong talunin Demon General Romeo at ang Evil Dragon. Napagtanto ni Al na isa siya sa mga kaalyado ng demonyo, ngunit sinabi ni Loki na wala pa rin sila sa kanyang antas. Sumugod si Rory kay Loki, ngunit madaling naiwasan at na-counterattack siya. Tumakbo si Al kay Rory at ginamit ang kanyang healing magic sa kanya. Nagulat si Loki sa kakayahang ito at pinagsisihan na hindi siya muna hinarap si Al. Humingi ng tawad si Rory kay Al, sinasabi na wala siyang laban sa kanya, ngunit sinabi ni Al na huwag mag-alala dahil siya ay magsasaka. Sumugod si Al kay Loki ngunit itinapon siya. Nagpatuloy siya sa pag-atake, ngunit pinagsalpok sa lupa na nag-iwan ng malaking crater. Halos mawala ng balanse si Al, ngunit muling tumayo at nakatama ng suntok kay Loki. Bumalik ng atake si Loki gamit ang suntok na pinagsama ng dark energy na nagpataboy sa lahat. Nahulog si Al at nabasag ang kanyang mga package. Unti-unting gumaling ang mga sugat ni Loki at napagtanto niyang walang laban ng ibang demonyo kay Al. Gumamit din siya ng healing sa sarili at bumangon. Handa na siyang tapusin ang laban. Ngunit tinanong siya ni Al kung bakit siya tina-target. Ipinaliwanag ni Loki na tina-target niya ang lahat na maaaring maging banta sa kanyang plano sa hinaharap. Bukod kay Al at Rory, susunod niyang target si Helen dahil minana niya ang kapangyarihan ng Evil Dragon. Nagulat si Al na si Helen ang susunod na target. Pagkatapos ay nagpatuloy si Loki tungkol kay Rory na dapat sana ay magkaroon ng Holy God's blessing bilang susunod na hero, ngunit hindi pa niya nagagamit ang kapangyarihan ng Holy God. Nagdesisyon si Loki na tapusin na ang laban at sinaman ng kanyang worm demons. Nahirapan sina Al at Rory laban sa mga bulate. Sinabi ni Rory kay Al na tumakas na lang siya, ngunit tumanggi si Al. Lumaban siya, sinasabi na gusto niyang maging pinakamagaling na magsasaka at hindi niya kayang mabuhay kung iiwan lang niya si Rory. Napatapos nila ang mga bulate, ngunit muling naglunsad ng atake si Loki. Pinrotektahan ni Al si Rory mula sa magic at naganap ang isang malakas na pagsabog. Nang mawala ang usok, nakaligtas sila ngunit malubha ang sugat. Lumitaw ang mas maraming bulate. Na-knockback si Rory at napin si Al. Sinabi ni Loki na kapag kagat na ng mga bulate, hindi na sila bumibitaw. Tumingin siya kay Rory para tapusin siya at naalala ni Rory ang kanyang mga magulang na palaging nag-encourage sa kanya kahit sinasabi ng iba na hindi siya magiging hero. Humingi siya ng tawad sa sarili na hindi siya naging hero. Nang ilunsad ni Loki ang kanyang atake, biglang naging puti ang mga bulate at nagwasak at nakalaya si Al. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil sa kapangyarihan ng kanyang fertilizer na may pesticide effect. Dahil dito, hindi na makaka-regenerate ang mga bulate. Nagulat si Loki, ngunit hindi siya nag-alala dahil sobra na ang sugat ni Al. Ngunit nag-charge pa rin si Al at ipinangako na poprotektahan si Rory at Helen. Naguluhan si Rory kung bakit labanan ni Al ng todo si Loki. Ngunit naalala niya ang kanyang nakaraan, sinasabi ng lahat na masyado siyang mahina para maging hero kaya sumuko siya. Ngunit nakikita niya ang determinasyon ni Al at napagtanto na ang pagiging hero ay hindi tungkol sa lakas, kundi sa hindi pagsuko at patuloy na pagtulong sa kabila ng lahat. Habang lumalaban si Al kay Loki, nagawa ni Rory na saksakin siya. Agad na gumaling ang sugat ni Loki, ngunit determinado si Rory na lumaban kahit hindi siya makakapanalo. Biglang nagising ang kapangyarihan ng ating hero kay Rory. At inatake niya si Loki gamit ang Holy Slash. Napaka-epektibo ng atake at sinundan niya ito ng isa pang slash na tuluyang nakapatay kay Loki. Nagpasalamat si Rory kay Al dahil natulungan siya nitong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging hero. Ngunit sa pagod, bumagsak si Al habang natutulog sa kanyang lap. Inamin ni Rory na may crush siya kay Al. Naging gabi, at nagising sila sa isang awkward na sandali. Nagpasalamat ulit si Rory kay Al, ngunit nahihiya siya. Nagdesisyon silang bumalik sa bayan. Habang naglalakad, narinig nila ang kakaibang tunog. Nagtataka si Al kung buhay pa kaya si Loki. Lumakas ang tunog at natakot si Rory, sinasabing hindi niya kaya ang mga ghosts. Lumabas ang tinig na tumatawag kay Al, ito pala ay ang kanyang ina na naghahanap sa kanya. Naalala ni Al na ito ang kanyang ina at hindi siya gustong mahuli kasama si Rory, kaya sinabi niyang tumakbo na lang sila. Dali-dali niya itong pinik-up at tumakbo palayo. Nawala ang takot ni Al nang makalayo sila at natawa si Rory sa kanya na naaliw na may natatakot din si Al.
Nakarating sila sa bayan at nagulat na nawala na ang hotel, napagtanto nilang ilusyon lamang iyon ni Loki. Nakahanap si Rory ng ibang matutuluyan at sinabi ni Al na babalik siya sa capital kinabukasan. Habang pauwi si Al, naalala niya ang isang panahon noong naglaro siya kasama si Tessa nang hindi sinasabi sa kanyang mga magulang. Naghahanap ang kanyang ina sa kanya, natatakot silang makagawa ng gulo kaya lihim silang umuwi. Ngunit pagdating niya, naghihintay na siya sa pintuan. Nagtataka si Al kung kaya nitong mag-teleport. Nang makarating siya sa bahay, muli siyang naghihintay ng ina niya kaya sinubukan niyang umiwas sa kanya. Bigla na lang lumitaw ang ina ni Al sa likod niya. Natakot si Al at dali-daling tumakbo. Dumaan siya mismo sa kanyang ama papunta sa kanyang kwarto na nagdulot ng panik sa kanyang ama habang siya ay iniwan upang harapin ang kanyang ina. Kinabukasan, pakiusap ng kanyang ina na huwag siyang umalis. Wala nang magawa si Al kundi sabihin na mamimiss niya siya kung ganito ang kanyang ugali at agad namang humingi ng paumanhin ang kanyang ina. Umalis si Al at nakipagkita kay Rory. Magkasama silang bumalik sa kapital. Samantala, sa palasyo, nagkaroon si Phallus ng emosyonal na pamamaalam sa kanyang ama, ang hari, at humingi ng paumanhin sa pagkukulang niya bilang anak. Nakabalik sina Al at Rory sa guild at si Helen ay naiinggit sa relasyon nila, ipinapakita pa ang kanyang demonic powers. Kinabukasan, sa mga bukid, may batang lalaki na nangunguha ng prutas ngunit nahuli siya ni Al. Dumating sina Rory at Al para tumulong sa farm. Ngunit nawawala si Al sa galit sa batang lalaki. Nagulat ang mga babae sa tindi ng galit niya, ngunit nagsalita lang siya dahil nauna nang nakuha ang prutas bago handa para sa pag-aani. Sinoom niya ang batang lalaki at pinagsabihan. Humingi ng paumanhin ang bata at kumilo ang tiyan niya. Binigyan siya ni Al ng repolyo at nagulat ang bata sa lasa nito. Napaluha siya sa sarap at masayang tumakbo pauwi. Binanggit ni Helen na habang wala siya, nagkaroon ng mga monster attacks na nakaharang sa kalakalan sa ibang bansa. Na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain at hirap sa mga mahihirap. Biglang narinig nila ang kampana, senyales ng bagong atake ng mga halimaw. Dali-dali silang pumunta upang tumulong. Inaatake ang dagat ng malaking swarm ng monsters. Habang nahihirapan ng mga guards at adventurers, ipinakita ni Helen ang kanyang demonic transformation at lumaban gamit ang bagong kapangyarihan. Sumugod si Al gamit ang kanyang hoe na ipapaalis ang mga monsters, ngunit napapaharap sila sa walang katapusang bilang ng halimaw. Biglang dumating ang mga knights mula sa Kingdom of Andesburg at banta sa mga monsters, umalis o haharapin ang wrath ng kanilang Holy Sword Leviathrine. Lahat ng monsters ay umatras at tumakas. Namangha si Al na may espada na kayang paalisin ang monsters. Pagdating ng gabi, pinapakinis ni Al ang kanyang trusted hoe at dumalaw si Phallus para magpaalam. Naguluhan si Al sa sinasabi nito at sinabi ni Phallus na hindi na siya babalik. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin siya ng kanyang maid. Nagpasalamat siya kay Al sa lahat at iniwan si Al na may halong kalituhan. Ilang araw ang lumipas, humupa ang atake ng monsters at bumalik sa normal ang lahat. Binisita si Al ng batang lalaki at ng kanyang ina. Humingi ng paumanhin ang ina para sa anak. At sinabi na kung kailangan niya ng tailor, pwede silang puntahan sa bayan. Bumili rin sila ng mas maraming gulay kay Al. Habang aalis na sila, nagulat si Al sa pagdating ni Rick. Nakakuha siya ng isa pang sulat mula sa kanyang ina at binigyan din siya ni Rick ng kopya ng pahayagan na nagulat siya sa pagbabasa nito sa guild. Kasama sina Helen at Rory sa pagbabasa ng pahayagan. Nalaman nila na ikakasal si Phallus sa prince ng Andesburg. Nagtaka si Helen kung ito ay isang political marriage upang protektahan ng Andesburg ang kanilang bansa. Naisip ni Rory na kakaiba kung paano umatras ang mga monsters sa harap ng mga knights dahil hindi dapat maintindihan ng monsters ang mga salita ng tao. Biglang dumating si Al at sinabi sa kanila na basahin ang sulat niya. Puno ng mensahe mula sa kanyang ina ang sulat, sinasabi kung gaano siya kamahal ni Al. Namebearer si Al at punitin ang sulat. Binigyan niya sila ng isa pang pahina at binasa ng mga babae ang ulat ng kanyang ina tungkol sa mga monster attacks. Nalaman nila na narinig niya ang mga atake at nagsagawa ng sariling investigasyon para tiyakin na ligtas si Al. Ngunit natuklasan din niya na ang Holy Sword ng Andesburg ay isang ordinaryong espada lang, walang espesyal na kapangyarihan. Nagulat ang mga babae na alam niya yon. Sinabi ni Al na ituloy nila ang pagbabasa. Napag-alaman nila na nagawa niyang malaman ito dahil dati siyang commander ng Shadow Puppets. Biglang nagulat ang mga babae sa narinig, ngunit clueless si Al sa ibig sabihin nito. Ipinaliwanag nila na ang Shadow Puppets ay ang pinaka-elite na grupo ng mga especially iyan na kayang tuklasin ang anumang lihim. Nagulat si Al sa kakayahan ng kanyang ina. Nagpatuloy sila sa pagbabasa.
Napag-alaman na ang mga monsters ay sinama ng isang demon sa Andesburg, ngunit ang kanyang minamahal ay kinidnap at napilitan siyang ipadala ang mga monsters para umatake. Napag-alaman nila na ang Andesburg mismo ang nagpadala ng mga monsters para maging protector at ipilit ang kasal kay Princess Fales. Determinado si Al na iligtas ang prinsesa, na nagulat ang mga babae dahil lagi namang gumagamit si Fales ng kanyang disguise magic kapag magkasama sila. Mabilis na itinaman ni Al ang sarili, sinasabi na bilang mamamayan, tungkulin nilang iligtas ang prinsesa, at napaniwala niya sila. Sabi ni Helen na magiging mahirap makapasok sa Andesburg, ngunit inihayag ni Al na na-recruit niya si Rick bilang kanilang guide. Samantala, sa Kingdom of Andesburg, nakilala natin ang Prince Nautilus. Nakikipagpulong siya sa iba't ibang leader na humihingi ng proteksyon laban sa mga monster attacks. Sinasabi niya na limitado lamang ang magagawa niya gamit ang isang Holy Sword at sinusubukan ng lahat na alukin siya ng mga kapaki-pakinabang na deal para sa kanyang proteksyon. Pagkatapos, labis na natuwa si Nautilus sa plano niya at iniutos kay Demon Gazelle na umatake sa mas maraming bansa. Ngunit ayaw ni Gazelle dahil ayaw niyang makita pang mas maraming kasama niya ang masakripisyo. Pinaalala siya ni Nettle na hawak ng prinsipe ang kanyang girlfriend. Biglang dumating si Fales at sinabi kay Nautilus na hindi niya pwedeng tratuhin ng ganoon ang kanyang mga servants. Pumasok ang isang guard at nagulat na may delay sa carriage para sa kanilang ceremony. Nawala ng kontrol ang prinsipe, pero nang makita si Fales, sinubukan niyang kumalma at sinabi na inaabangan niya ang kanilang seremonya. Bumalik si Fales sa kanyang kwarto at ninanais na makita muli si Al, habang si Nettle ay nasa labas at nag-iisip kung sino ang iniisip niya. Kinabukasan, bumisita si Al sa tailor para kunin ang ilang outfits at nangako na magdadala siya ng mas maraming gulay. Nakipag-join siya sa iba at ipinaliwanag ni Rick ang plano. Magpapanggap silang merchants para makapasok sa ceremony, hanapin ang hostage, at sabay ipakita na peking espada lamang ang Holy Sword ni Prince Nautilus. Naguluhan si Helen kung paano makakakuha si Al ng monsters, ngunit ipinaliwanag ni Rick na siya ay demon. Lahat ay nagulat. Inilahad ni Rick na miyembro rin siya ng Shadow Puppets at inampon siya ng ina ni Al noong bata pa siya. Ipinakita niya na maraming demons na nakakablend sa mga tao, at ang demon na pinagbabantaan ay na-in-love sa isang human girl ngunit napunta sa kamay ng prinsipe. Nangako si Al na iligpit nila ang lahat at sinimulan ang kanilang misyon. Dumating sila sa Andesburg at matagumpay na nakalusot sa mga gate. Kampante si Al sa kanilang disguise bilang mga magsasaka, pero hindi gaanong impressed ang mga babae. Pinag-usapan nila ang plano, pasukin ang kastilyo, iligtas ang minamahal ni Gazelle, at dalhin siya sa simbahan para pilitin si Gazelle na aminin na peking kapangyarihan lamang ang Holy Sword. Habang papunta si Al sa kastilyo, agad siyang hinarang ng guard. Sinabi niyang nagdadala lang siya ng gulay, kampante na foolproof ang plano niya. Ngunit naging suspicious ang guard at nauwi sa pagtakas mula sa lahat ng guards. Sinabi ni Helen kay Al na umuna na siya at itinapon siya papasok sa kastilyo. Pumunta si Al sa eksaktong tamang silid at sinabi sa babae na sumama sa kanya para mailigtas si Gazelle. Pumasok ang mga guards, pero ginamit ni Al ang kanyang gulay para madil ang mga ito. Nakakita si Al na nakakadena ang babae at hindi makalakad, kaya pinulot niya siya habang tumatakas sa guards. Nakita niya ang iba pang dalawang babae at nagkita sila muli, ngunit kailangan nilang tumakbo dahil hinahabol sila ng guards. Nakita nila ang simbahan at sinabi ng mga babae kay Al na iligtas si Fales habang sila ang humaharap sa guards. Sa simbahan, nagsimula ang seremonya at sinabi ni Fales ang Aido. Ngunit bago pa man maghalikan, nasuntok si Nautilus ng pinto nang pumasok si Al. Labis na natuwa si Fales na makita siya, ngunit sinabi ni Nautilus na si Al ay villain na pupuntang dakpin ang prinsesa. Ipinahayag ni Al sa lahat na ang prinsipe pala ang tunay na villain at ang Holy Sword niya ay pekeng-pekeng. Tinanong ni Nautilus kung may ebidensya si Al, at pati ang hari ay nagsabi na nakita niya ang kapangyarihan ng espada. Ngunit sinabi ni Al na may proof siya. Biglang nagulat ang isang guard na inaatake ang kaharian ng mga monsters. Nakita natin si Rick na sinoman ng mga monsters para atakihin ang mga bisita. Sinabi niya kay Nettle na gamitin ang sword, ngunit nang tawagin si Gazelle, nakita niyang nagkita ulit ang minamahal nito. Ipinasa ni Rick ang Holy Sword sa prinsipe, ngunit nag-atubili siyang kunin ito. Sinabi ni Al na peking espada lamang ito at itinapon ito sa isang monster na nawasak sa isang kagat. Ipinahayag ni Gazelle sa lahat ang katotohanan, siya ang nagkokontrol sa mga monsters gamit ang Demon Flute at siya ay pinilit ng prinsipe na ipadala ang mga monsters sa ibang bansa. Tinanong ng hari si Nettle tungkol sa katotohanan, pero tumawa lang siya at sinabi na huli na para sa kanila at nakapagpadala na siya ng malaking swarm ng monsters para umatake sa kabisera.
Nalito si Gazelle dahil hindi niya ito inutusan, ngunit sinabi ni Nautilus na pwede lang akitin ng mga monsters sa pamamagitan ng pagkalat ng monster carcasses. Sabi ni Medalist na huli na, pero biglang pumasok sina Rory at Helen at sinabi na hindi basta-basta babagsak ang kabisera. Matapos ang huling labanan laban sa mga monsters, hiniling ng mga guards at adventurers kay Rory na i-retrain sila. Makikita natin na tumitindig sila laban sa mga monsters. Umiyak ang hari sa pasasalamat at sinabi ni Al kay Phallus na hindi niya kailangang magpakasal. Dumagsa ang mga guards at inutusan ni Nettle na dakpin ang mga intruder, ngunit lahat ay bumagsak sa kanilang sandata at ipinakita ni Rory at Al na nagpalit ng panig ang guards matapos nilang ipaliwanag ang masasamang gawain ng prinsipe. Nagalit si Nettle at sumugod sa hari. Pero naabutan siya ng isang labanos at natalo siya ni Al. Dinala si Nettle at inaresto. Biglang tumalon si Phallus kay Al, sinasabi na mahal niya ito. Nalito at naiinggit si Rory sa prinsesa. Sinubukan ni Al na ipaliwanag na misunderstanding lang ang lahat pero kahit ang hari ay nagpasalamat sa kanya at tinanggap siya sa pamilya. Habang aalis ang hari, hinarap siya ni Rick at ibinigay ang isang sulat na nagpapatunay na si Nautilus ay pawn lamang ng iba at binigyan niya ng babala ang hari. Pagkatapos nito, nagdiwang sila sa guild. Sinabi ng guildmaster kay Al na marami na ang humihiling ng kanyang tulong sa quest pero pinaalala ni Al na gusto niya lang maging magsasaka. Dumating si Phallus sa guild at pinarangalan ng mga adventurers para sa kanilang tulong sa pagdepensa ng kabisera. Nagtaka si Helen dahil parang kilala niya ang prinsesa at nainip si Al sa sitwasyon. Muling bumalik si Phallus sa kanyang disguise at hindi na matiis ni Al na itago ang sikreto. Nakilala ni Phallus si Rory at ipinahayag na siya ang magiging kasama ni Al. Hindi na matiis ni Al ang sitwasyon at umalis para alagaan ang kanyang mga tanim. Habang nag-aani si Al ng gulay, sumunod si Rory at si Phallus. Tinanong nila kung sino ang mas gusto niya pero sinubukan ni Al na i-distract sila sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kanyang mga gulay. Nag-usisa si Rory kung may iba ba siyang gusto at sinabi ni Al na mayroon. Nagulat ang mga babae, ngunit agad na tumakbo si Al. Pagdating sa bahay, tumingin si Al sa isang larawan at naalala ang isang babae na tinatawag na Olivia. Nagkaroon ng flashback 15 taon na ang nakalipas. Nakita natin si Al na tumutulong sa kanyang ama sa pag-aani ng patatas. Natuwa siya sa dami ng naiani pero nagalit ang kanyang ina na pinapagawa siya. Dinala ni Al ang ilan sa mga patatas para ibahagi sa kanilang mga kapitbahay. Biglang napansin nila ang isang babae na hinahabol ng dalawang lalaki. Ang babae ay isang thief at nagtataka si Al kung sino siya. Sinabi ng kapitbahay na siya ay isang ulila na nakatira sa Melvins at gusto siyang ibenta ng mga lalaki. Kumatok ang babae, kinagat ang lalaki at nakatakas at kinuha ang basket ng patatas habang tumatakbo. Pinakain niya ang kanyang sarili sa patatas pero natagpuan siya ni Al. Tumakbo siya muli pero napansin na may pagkain si Al. Sinabi niya na mas masarap ang patatas kapag nilaga sa sopas. Natakot siya pero iniwan ni Al ang sopas at hindi niya ito matiis. Sa mga sumunod na araw, patuloy na dinadala ni Al ang pagkain sa kanya. Sa huli, naghintay siya at nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Olivia at namangha sa masarap na pagkain na inaani ni Al. Biglang kumalog ang tiyan ni Al at inalok niya si Olivia na hatiin ng sandwich. Ngunit nahuli si Olivia ng dalawang lalaki at inihanda para ibenta. Sinabi ni Al na tumigil na siya sa pagnanakaw, ngunit sinabi ng mga lalaki na kailangan nilang ibalik ang kanilang lugi. Nanghingi si Al na pakawalan siya at babayaran niya ang lahat ng nakawin nito, ngunit hindi naniwala ang mga lalaki at tumanggi. Lumitaw ang ama ni Al at nalaman ng sitwasyon. Inalok niya ang mga lalaki ng 3 buwang supply ng bigas bilang kabayaran. At tinanggap nila ito ng masaya. Nag-alala si Al kung magiging maayos ang lahat ngunit nag-aalala ang ama niya sa magiging reaksyon ng ina. Sinabi niya na kailangan nilang magtipid sa pagkain sa mga susunod na buwan. Bumalik si Elidia at ibinalik ang mga patatas na nakawan niya. Iminungkahi ng ama ni Al na kailangan nila ng dagdag na tulong sa farm. Masaya itong tinanggap ni Al at inanyayahan si Olivia na manirahan kasama nila sa farm at labis siyang natuwa. 2 taon ang lumipas. Tinutulungan na ni Olivia si Al sa farm. Gusto niyang magpahinga pero si Al ay masyadong masigasig sa pagtatanim. Sinabi niya kay Olivia na maglaro na lang siya sa ibang bata pero sagot ni Olivia gusto niya lang makasama si Al. Biglang tumakbo si Tessa, hinahabol ng mga killer bees pero madaling nilabanan ng ina ni Al ang mga ito at pinutol na piraso. Sinabi ng ina ni Al na pupunta sila sa kabisera para maghanap ng bagong bahay. Nagtaka si Al dahil maayos naman ang kanilang bahay. Ngunit sinabi ng kanyang mga magulang na alagaan niya muna ang farm habang wala sila.
Habang nag-uusap, tinanong ni Al si Tessa kung bakit siya hinahabol ng mga beast kung wala namang ganito sa lugar. Ipinakita ni Tessa ang isang mapa na may nakalagay na malaking kayamanan sa kalapit na kagubatan. Karaniwan itong delikado, pero dahil wala ng mga beast, sinabi ni Tessa na maaari na nilang subukang hanapin ang kayamanan. Natuwa si Al at pumayag, at gusto ring sumama ni Olivia. Ngunit sinabi ni Al na delikado ito, kaya iniwan niya si Olivia. Habang naglalakad, iniisip ni Al kung bakit lagi itong kumakapit sa kanya at naisip na dapat makipagkaibigan siya sa ibang bata. Ibinunyag ni Tessa na si Olivia ay binubuli kapag nag-iisa, at nagulat si Al. Dito niya naunawaan kung bakit ang mga magulang niya ay naghahanap ng bagong bahay. Pagdating nila sa lokasyon sa mapa, nakatapak sila sa isang bato na nagbukas ng bundok at nahulog sila sa loob. Nang maglibot, nakakita sila ng tablet na hindi nila maintindihan. Nang hawakan ito ni Al, nagsimulang kumislap at biglang naging madilim ang paligid. Lumitaw ang isang napakalaking halimaw at nilamon si Al. Sumabog ang bulkan at bumuhos ang apoy. Nang magising si Al, nakita niya si Olivia pero bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa dibdib. Pumasok si Tessa at nagtaka si Al kung ano ang nangyari sa kagubatan. Lumabas sila at nakita ang lahat na wasak at natabunan ng abo. Ang tulay palabas ng bayan ay nawasak din, kaya wala silang paraan para humingi ng tulong mula sa kabisera. Pinaghati-hatian ang pagkain, pero kulang pa rin. Sinuri ni Al ang farm, ngunit wasak na rin lahat ng ani. Biglang naramdaman niya uli ang matinding sakit at nahulog sa lupa, pero iniisip pa rin niya kung paano makakahanap ng pagkain para kay Olivia. Kinabukasan, nagtangkang magnakaw ng pagkain si Olivia mula sa tent ng elder. Pero naalala niya ang hiling ni Al na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon at sinabi rin niya na gusto niyang makita ang mga tao na natutuwa sa kanyang ani. Kaya napigilan niya ang sarili. Kinabukasan, pinagsama ni Olivia ang lahat ng pagkain at ibinigay kay Al. Tinanong niya kung bakit mas marami ang pagkain kaysa sa normal at nagsinungaling si Olivia, sinasabing dumating ito mula sa kabisera. Masaya si Al at sinabi ni Olivia na hindi na siya makapaghintay na kainin ang mga pagkain na aanihin niya sa mga susunod na araw. Patuloy na ibinibigay ni Olivia ang kanyang pagkain kay Al hanggang sa mabulunan siya at mahimatay, iniisip si Al. Nagtaka si Al kung nasaan si Elidia at biglang pumasok si Tessa, sabay sabi na natagpuan nila ang katawan ni Olivia. Sinabi ni Tessa na nagutom siya at nagulat si Al, iniisip na nanggaling ang pagkain sa kabisera. Ipinaliwanag ni Tessa na wala pang balita mula sa kabisera at doon lang naunawaan ni Al ang sakripisyo ni Olivia para sa kanya. Naiiyak si Al sa pagkawala ni Olivia at sinisisi ang sarili sa pagkamatay niya. Naalala niya ang pangako niyang patuloy na magtanim ng gulay para sa kanya, kaya nagbalik siya sa trabaho. Isang araw, matapos niyang isang suntok lang talunin ng isang dragon, nakakita siya ng isang walang malay na babae na nakahandusay sa lupa. Dinala niya ito sa kanyang bahay. Nang magising si Al, nakatayo na ang babae at nagtatanong kung paano siya nakarating doon at kung inakay ba siya ni Al. Pinaliwanag ni Al na hindi niya siya dinukot at nag-alala lang siya nang makita siya sa ganoong kalagayan. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Linnea at sinabi niyang pupunta siya sa guild para mag-issue ng quest. Inalok ni Al na ihatid siya doon. Dumating si Rory para bisitahin siya, pero nakita si Linnea na nakasuot ng damit ni Al. Na-misinterpret ni Rory at umalis na umiiyak, tinatawag si Al na tanga. Sa guild, ipinakilala ni Linnea ang kanyang quest kay Helen. Sinabi niyang may misteryosong nangyayari sa kanilang bayan pero nahihirapan siyang ipaliwanag. Iniisip ni Helen na masyadong vague ang request pero tinanggap pa rin ni Al ang quest nang sabihin ni Linnea na siya ay galing sa Galia Town. Nagulat si Al at na-excite dahil kilala ang Galia sa pinakamahusay na asparagus sa mundo at hindi siya makapaghintay na pumunta doon. Habang naghahanda silang bumiyahe, nalito si Linnea. Kahit mabait si Al sa kanya, iniisip niya na may tagong motibo si Al dahil itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang mga lalaki ay parang mga lobo. Pinipilit ni Al na kumbinsihin siya at kahit medyo may alinlangan pa rin si Linnea, nagdesisyon siyang magtiwala. Habang ganito, pinagmamasdan sila ni Rory at nagsimulang magselos. Habang nasa biyahe papuntang Galia, may orc na humabol sa kanila. Natakot si Al pero hindi naman gaanong nag-alala ang driver. Nang lumingon siya, napansin niyang may buong hukbo ng mga orc na humahabol sa kanila at nagkaroon siya ng emosyonal na trauma dahil sa mga nakaraang karanasan. Pagkagising ni Al, napansin niyang may suot siyang pendant. Ipinaliwanag ni Linnea na ito ay nakakatulong para mapakalma ang nerbiyos. Pagdating nila sa Galia, napansin ni Al na ang mga gwardya ay may hawak na map sa palengke. Natila kakaiba. Napansin niya ang isang stall at umorder agad ng asparagus skewer. Habang niluluto ito, tinanong niya ang nagtitinda kung may napapansin siyang kakaiba.
Sinabi ng lalaki na okay lang ang lahat pero ang pagkain ay sunog na. Naguluhan si Al at napansin niyang kakaiba ang kilos ng lalaki. Biglang natamba ang isang kariton at nang tingnan ni Al ang nagtitinda, kakaiba rin ang kanyang kilos. Hindi nagtagal, dinala siya at si Linnea sa ibang lugar. Pagdating sa bahay ni Linnea, nalaman ni Al na nagpapatakbo ang pamilya niya ng pendant shop at ipinaliwanag ni Linnea na dahil sa pendants, hindi siya naaapektuhan tulad ng ibang townspeople. Nang tanungin ni Al kung nasaan ang kanyang mga magulang, sinabi ni Linnea na nawawala sila nang magsimula ang anomalya. Ang mga townspeople ay naglalaro na parang baliw at hindi na normal makipag-usap. Biglang lumitaw ang Lord ng town at na-honor si Al na makilala ang taong nagpasimula ng Asparagus Revolution. Suot din niya ang pendant. Tinanong ni Al ang Lord tungkol sa bayan. Sinabi ng Lord na mahaba ang kwento at iniimbitahan si Al sa hapunan pero biglang dinala silang muli at hindi inaasahan. Pagdating nila sa bahay ng Lord at naghapunan, tinanong muli ni Al ang Lord tungkol sa bayan. Biglang nagkaroon ng gwardya sa paligid nila. At agad na tinangka ni Al na labanan ang mga gwardya. Nakaya niya silang talunin at agad siyang nag-charge sa Lord. Ngunit pumasok si Linnea sa pagitan nila at hamarang. Ipinakita ng Lord na si Linnea ay nagtatrabaho para sa kanya at nakita rin na siya ay kinokontrol ng isang demonyo. Inihayag ng demonyo na inilagay niya ang kanyang kapangyarihan sa isang kristal at itinago ito sa statue ng Diyosa sa bayan upang kontrolin ang lahat. Plano rin niyang gawin ito sa Kapitolyo. Nang marinig niya ang tungkol kay Al na tinalo ang Demon General at ang Evil Dragon. Plano niyang ilagay ang kristal sa katawan ni Al at kontrolin ang buong Kapitolyo. Ipinahayag ni Linnea na wala siyang choice dahil kinuha bilang hostage ang kanyang mga magulang. Habang inihahanda ng demonyo ang kristal, nagpakawala si Al ng flashbang na sa una ay tila walang epekto. Ngunit nagkaroon ng isang malakas na pagsabog at nasira ang statue ng Diyosa. Naguluhan ng demonyo at ipinaliwanag ni Al na ang flashbang ay signal sa kanyang mga kaibigan. Nagulat ang demonyo dahil si Linnea ay nagsipag-spy sa kanya. Pero ipinaliwanag ni Al na noong siya ay nadala sa bayan, sina Rory at Helen ang totoong nagligtas at naligtas rin ang mga magulang ni Linnea. Sinabi ni Al na tapos na ang laban, ngunit kinuha ng demonyo si Lord bilang hostage. Gamit ang kapangyarihan ng Asparagus, pinakain ni Al ang Lord at pinaalala ang kanyang pagmamahal sa Asparagus. Dahil dito, nakalaya si Lord mula sa kontrol ng demonyo at nagamit ni Al ang pagkakataon para tapusin ang demonyo. Nagpasalamat si Linnea kay Al at hinilik siya na ikinagulat at ikinagusto ni Rory. Sinabi ni Rory na kapag lumaki siya, hahanapin niya si Al at papagtagumpayan siya na nag-iwan kay Al sa pagkabigla. Pagkatapos nito, bumalik si Al sa kanyang bukid kasama sina Rory, Helen, at Falles na tumutulong sa pagtatanim. Napansin ni Falles ang mga pendants ni Helen at Rory at nagselos. Nais niyang muli magpahayag ng kanyang damdamin kay Al pero pinaalala ni Rory na bigyan siya ng space. Biglang sumigaw si Al, nalaman niyang may mga damo sa gitna ng kanyang taniman. Isang mapaminsalang damo na sumisipsip ng nutrients ng paligid. Galit si Al dahil lumaki ito sa ilalim ng kanyang pagmamasid. Natuwa si Helen at sinabi na mas nakakatakot ang damo kaysa sa mga demonyong hinarap nila. Nagpunta sila sa lungsod para ibenta ang kanilang mga gulay. Napakapopular na mga ito at dumating pa ang hari sa disguise. Nagtaka ang hari kung kailan magpapakasal si Al kay Falles pero iniiwasan ni Al ang paksa. Sinabi ng hari na bibigyan niya si Al ng mas maraming lupain at bagong tools sa pagtatanim. Nai-imagine ni Al ang mga ito at naakit agad. Pinigilan siya ni Rory pero tinamaan ni Falles si Rory ng isang patatas at hindi sinasadyang tumama kay Al na na-knockout. Nakakita si Al ng angelic figure na tila gustong kausapin siya. Ngunit nagising na lang siya. Naibenta nila lahat ng gulay at nagkaroon si Al ng evil look, iniisip ang pagwasak ng mga damo. Nakita niya si Rix at ipinakita ang herbicide na gagamitin niya. Biglang may nakita silang mga lalaki na kinukuha ang isang babae para ipagbili. Lumapit si Al at madaling napaleyes ang dalawang lalaki, ngunit tumakbo ang ikatlong lalaki. Lumabas ang babae at nalaman nilang demon siya. Nakilala siya ni Rix bilang Urya at ipinakita rin niya na isa rin siyang demonyo. Ipinahayag ni Rix na si Urya ay anak ng Demon Lord at humingi ng tulong si Urya para iligtas ang mga demonyo. Ipinakita ni Urya na si Volty, ang kanyang attendant, ang nagbukas ng portal at siya ay inilipat para maprotektahan. Nais niyang bumalik at iligtas ang mga demonyo. Sinabi ni Rix na ang Demon Territory ay nasa kabilang panig ng dagat at aabuti ng 3 araw sa bangka. Tinanggap ni Al ang misyon at iniabot ang kanyang pesticide kay Rix para mapangalagaan ang kanyang mga pananim habang wala siya. Ipinakita ni Al na may mas mabilis na paraan para makarating doon, nagtakbo siya sa ibabaw ng tubig habang dala si Urya.
Napatigil si Urya at sinabihan siyang huminto, pero sinabi ni Al na lulubog sila kung titigil siya. Sa huli, nakarating sila sa Demon Territory. At labis na nagpasalamat si Urya sa mabilis nilang pagdating. Biglang lumitaw si Volty at inatake sila. Nakayanan ni Al ang una niyang atake, pero nagpatuloy si Volty, gumagamit ng magic at umatake kay Urya. Nakuha ni Al ang pagkakataon, nakalapit sa likuran ni Volty, at Naple AS siya. Nalito si Urya kung bakit siya inaatake ni Volty. Bumangon si Volty at naghanda ng panibagong atake, ngunit biglang lumitaw si ina ni Al at pinabagsak siya. Ipinahayag niya na narinig niya kay Rix ang sitwasyon at dumating upang siguraduhin na si Al ay ligtas. Nagpatuloy sila at nakarating sa Demon Lord's Castle. Lahat ng mga gwardya ay patay, at nagtaka si Al kung ano ang nangyari. Pinaliwanag ng kanyang ina, sa itsura, na ang mga gwardya ay napilitang labanan ng isa't isa, kagaya rin ng tila pagkukontrol kay Volty. Pumasok si Urya sa throne room at nakita ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Nakakita si Al ng isang gwardya na buhay pa at inihayag na may isang babaeng pumasok sa kastilyo. Sinubukan ng ina ni Al na atakihin siya, ngunit pinigilan siya ni Al. Napansin niyang hindi ito ang tunay niyang ina dahil ang tunay niyang ina ay niyakap siya ng sobrang higpit na maaaring mabali ang kanyang mga buto. Nagulat ang babae na nakikita ni Al na naunawaan niya ang perpektong disguise. Ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo, si Olivia. Nagulat si Al na buhay pa siya, naaalala pa ang kanyang nakaraang pagkamatay. Ipinakita ni Olivia na buhay siya dahil sa kapangyarihan ng Evil God. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at inatake si Urya, ngunit nakatakas si Al at nailigtas siya. Nagkaroon ng malaking slash at pagsabog, at nang maglaho ang usok, ang buong bundok ay nawasak. Nagulat si Olivia na nakaiwas si Al sa kanyang atake at sinabi na ito ay dahil may kapangyarihan ng Evil God sa kanyang katawan. Nalito si Al, at ipinaliwanag ni Olivia na ang kanyang nature lover skill, na nagpapalakas sa lahat ng kanyang stats, ay isang kakayahan mula sa Evil God. Hindi siya naniwala dahil hindi pa niya nakilala ang Evil God, ngunit sinabi ni Olivia na nakilala na niya ito. Pinanggakwan siya ni Olivia na ipapaliwanag ang lahat kung sasama siya sa kanya, at sinabihan siyang maaari nilang muling mabuhay ng magkasama. Ginamit niya ang kanyang magical at nakakaakit na mga mata para kumbinsihin si Al. Tinawag si Al ni Urya, at nakabalik siya sa katotohanan. Nainis si Olivia sa sagabal ni Urya at kinuha siya sa pamamagitan ng leeg. Sinubukan ni Al na tulungan si Urya, ngunit pinigilan siya ni Olivia. Sinabi niya na kung tatanggapin ni Al ang kapangyarihan ng Evil God, pababayaan niyang mabuhay si Urya. Habang haharapin ni Olivia si Urya, biglang nag-activate ang pendant ni Al. Nang bumukas ang kanyang mga mata, natagpuan niya na naka-freeze ang oras. Nalito si Al, ngunit lumitaw muli ang angelic figure na ipinakilala ang sarili bilang God of Good. Ipinaliwanag niya na dahil sa pendant ni Al, nagawa niyang lumitaw at ginamit ang kapangyarihan upang i-freeze ang oras. Ngunit hindi sila nagkaroon ng maraming oras. Sinabi ng God of Good kay Al na kaya niyang sirain ang kapangyarihan ng Evil God sa loob niya at ibigay sa kanya ang kanyang sariling kapangyarihan na magpapahintulot sa kanya na makipaglaban. Hinawakan niya ang kamay ni Al at ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihan. Binalik niya ang oras at bago pa man makaatake si Olivia kay Urya, na-activate ni Al ang kanyang bagong kapangyarihan. Nag-alala si Lydia, pero ang resulta ay simpleng mga usbong na sumibol sa paligid. Lahat ay nalito, at iniisip ni Olivia na ito ay isang mahina at walang silbing skill. Ngunit ang mga usbong ay mabilis na lumaki, at nahuli si Olivia sa mga baging nito. Kahit nakatakas si Olivia, pinilit niya ang sarili na mag-summon ng espada at umatake kay Al. Ginamit ni Al ang kanyang kapangyarihan muli at nagtayo ng isang pader ng mga baging upang protektahan ang sarili. Hinawakan ng mga baging si Olivia muli, at kahit na pinutol niya ito, muling sumibol at nakakadene siya. Biglang dumating si Volty at umatake gamit ang kanyang magic. Tiningnan niya si Urya at masaya itong nakabalik sa normal na kalagayan. Nag-react si Olivia sa atake at gumanti gamit ang kanyang sariling magic. Dumaan siya kay Al para tapusin siya, ngunit humingi siya ng tigil. Sinabi niya na nabagot na siya at sinabing magkikita silang muli sa hinaharap. Habang dalawa lang sila, napuno siya ng madilim na enerhiya at bigla na lamang nawala. Galit na tinanong ni Volty si Al tungkol sa relasyon niya kay Olivia, ngunit pinaalala ng hari na si Al ang nagligtas sa lahat nila. Ipinaliwanag ni Al na si Olivia ay kanyang nakababatang kapatid at sinubukan niyang ipaliwanag ang koneksyon nito sa Evil God, pero kaunti lang ang alam ng hari tungkol sa Diyos at nangakong magbibigay ng impormasyon kung may malalaman siya. Nalungkot si Urya dahil aalis na si Al at niyakap siya. Naiinggit si Volty at inakusahan si Al na sinusubukang ligawan siya. Pagbalik ni Al sa farm, natagpuan niya si Tessa na tumutulong sa mga pananim.
Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari at tinanong kung naaalala niya ang pagkakataong nag-explore sila sa ruins. Sagot ni Tessa, naaalala lang niya na nahimatay siya at hindi nakita ang beast. Naiinis si Al pero nag-enjoy sila sa masarap na kamatis na kanilang pinagsaluhan. Nagpasalamat si Al sa tulong ni Tessa at inanyayahan siyang bumisita sa capital, ngunit sinabi ni Tessa na masyado siyang abala sa pangingisda. Habang papunta si Al sa capital, ginamit niya ang shortcut ngunit muling humabol sa kanya ang isang orc. Pagod na siya sa paulit-ulit at nagpa siya ng harap-harapan itong labanan. Pinukol niya ito ng buong lakas. Ngunit bumagsak lang ito sa lupa at muling bumangon. Nagulat si Al at tumakbo para sa kanyang buhay. Nailigtas siya ng kanyang mga kaibigang adventurer na nagtaka kung hindi na siya kasing lakas dahil nahihirapan siya sa mga orc. Pagdating sa guild, sinabi niya kay Helen at Rory ang nangyari. Nalito sila kung paano nakaligtas ang orc sa suntok niya. Hiningi ni Helen na ipakita ang status ni Al at kitang-kita na ang kanyang nakapangingibabaw na lakas ay nawala. Napagtanto ni Al na nang ibigay sa kanya ng goddess ang kanyang kapangyarihan. Tinanggal nito ang skill ng evil god na nagpapalakas sa lahat ng kanyang stats. Sinabi ni Helen na huwag siyang mag-alala dahil mas malakas pa rin siya kaysa sa karaniwang adventurer. Lumitaw si Rix at naghatid ng isang sulat mula sa kanyang ina. Pumukaw ang interes ni na Helen at Rory. Nagbabala ang sulat tungkol sa paglapit sa kanya kay Al at naisip nila kung may mga taong nagbabantay sa kanila dahil sa kanyang ina bilang dating commander ng Shadow Puppets. Nagpatuloy si Al sa pagbabasa at nalaman na pinanggako ng kanyang ina na iimbestigahan si Olivia at palaging malugod siyang tatanggapin sa kanilang tahanan. Sa huli, sinabing gaano siya kamahal ng kanyang ina. Pagkatapos umalis si Rix, nakasalubong ni Al si Falles na gustong mag-hangout kasama siya. Habang nagkakasama-sama sina Al, Rory, Helen, at Falles, parehong naiinggit sina Rory at Helen sa atensyon ni Al. Habang nakikipag-hangout, patuloy na iniisip ni Al kung bakit bigla na lang lumitaw si Olivia at kung ano ang tunay na layunin ng evil god. Sa kabila nito, sinisikap niyang mag-enjoy kasama ang kanyang mga kaibigan at ang mga taong nakilala niya sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Bumabalik sa kanyang alaala kung paano niya nakilala ang bawat isa sa kanila at ang mga adventure na kanilang pinagsaluhan. Determinado si Al na laging maging mas malakas hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para maprotektahan ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga pananim dahil siya ay isang tunay na farmer. Dito nagtatapos ang serye. Tandaan, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.